Alam niyo mga kaibigan, meron pong nangyaring IISS, yung International Shangri-La Dialogue sa Singapore, na nandun po ang lahat ng or majority ng mga defense secretary at chief of staff sa buong mundo. Pero hindi lang po dumating ayon China. At alam niyo yung ating dalawang opisyal, si Defense Secretary Chodoro at si Chief of Staff General Browner Jr. ay gustong biktimahin ng mga di umano'y fake na mga journalist galing sa China. Hindi po nagpadala sa international conference ng China ng kinatawan. Ang pinadala nila ay mga fake na mamamahayag na kunwari nag-i-interview at nagtatanong pero pinipilit naman ang kailang kagustuhan. Bandang huli nabo ko na rin ni Secretary Chodoro. Pakinggan niyo itong kailang mga paliwanag at sagot nitong ating matatapang na opisyal sa international conference na ito. Po tayo ngayon sa Singapore sa Shangri-La Dialogue kung saan nagmi-meeting ang mga defense ministers at saka mga chiefs of staff ng buong mundo. Wala dito ang China. Ayaw nila magpunta. Ngunit may mga nagpapanggap na journalist na hinahabol kami ni CS. Si CS hindi sumagot sa tanong nila. Ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat kayo na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff. Ang provocations sa South China Sea daw, sa Zhejiang Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Nung ako tinanong, nagipagsagutan ako na matagal. Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan na kami nagsagutan, hindi pa nilalabas yun. Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Eto si CS. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting. Hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktad nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, kanina nakita ko itong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun ang mga yan hindi journalist yung mga yan. Kaya tama lang na iniwasan ni CS, akala ko tunay na journalist, nakipagsagutan ako, dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas, natural, sasagutin ko. Lalaban tayo, hindi tayo papayag, naapi-apihin. Anyway, minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga karumal-dumal na ginagawa nila. Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Ayun. So napakalinaw po yung matatapang na paliwanag ni Secretary Chodoro at ni General Browner, Chief of Staff po ng ating AFP. Ayan, nandun po sa, actually, katatapos lang yata yan. Weekend po nangyari yung IISS na yan sa International Shangri-La Dialogue dyan sa Singapore. Every year ginagawa po yan. Okay? Na nandyan pong maraming mga Department Defense Secretary at Chief of Staff ng buong mundo. Pero China hindi na-participate. So ayun po. Yan ang kaya ko pinarinig sa inyo yan kasi tama yung sinasabi ni si Secretary Gibo Chodoro. Pilipinas tayo, ipaglaban natin ito. Kahit na nakikipagdebate talaga yung ating Defense Secretary. Pinaninindigan niya ang West Philippine Sea at ang ating karapatan dyan sa Exclusive Economic Zone. Yan ho ang kailangan nating opisyal. May paninindigan at may tapang sagutin yung pang-aagaw, pang-imasok ng China sa atin. Isipin mo, China, gumagamit ng fake journalist
na kunwari nag-i-interview pero nabuko ni Secretary, mga fake journalist, tapos binabaliktad nila pagdating sa China nung kailang mga istorya. Pinapalabas tayo, nagpupubok tayo ang gumagawa ng mali sa kabila ng sila. So yan ho yung maduming galaw ng China. Peking nga ang tawag ni Secretary. Yun yung tawag niya sa China. Peking, parang fake, parang ano, lahat to ang ginagawa. Ayun, suportahan natin. At least meron tayong dalawang opisyal na naninindigan dito at sa abroad, sa anumang international conference, ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi natatakot sila sa anumang konferensya at anumang mga pagmi-meeting. Pinaninindigan, nagsalita pa ho dyan si Secretary Teodoro sa harap ng conference na yan, na kanyang pinanindigan ang West Philippine Sea. At hindi talaga tayo papayag na maagaw ito. At kanyang tahasang sinabi, ang China ang nangaagaw, ang China ang nanghihimasok. Okay? Pero alam naman natin, may mga Pilipinong kakampiyan na may pagka-traidor. Ayun nga yung nagiging problema pa. Pero at least ang ating Department of National Defense at ang AFP ay naninindigan po. Sabi nga ni Secretary or ni General Browner, paglalaban natin, lalaban tayo para sa tama. Ayan po yan. So, kung pwede, ikalat po ninyo itong video ito, parinig nyo sa lahat, sa mga kinaukulan, sa lahat ng ating mga kabayan, o yung mga employer, mga OFW, na yan po yung paninindigan ng ating pamahalaan. Kahit anong gawin ng China, hindi tayo susuko dyan. Ito yung isang isyong talagang international na tinatalakay dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Yan ang paninindigang ating suportahan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. At kaugnay ng balitang yan, muli pong tiniyak na ang ating military, hindi lang ni General Browner na ngayon nandiyan nga sa napunta ng Singapore, kung hindi maging si Colonel Padilla, yun pong spokesperson na talaga pong walang anuman na mga chismis sa military, mananatili silang professional, mananatili silang professional organization, at ang loyalty ay sa saligang batas at sa chain of command. Kung ano man ho yung mga nagpapabalitang merong mga grupo-grupo na mga sundalong kung ano ang kanilang plano, nalalabag sa batas, hindi nila yan susuportahan at hindi ho yung magtatagumpay. Mananatili ang katapatan sa saligang batas, mamamayan Pilipino, at sa chain of command ang ating military. Yan po yung good news. Okay? Kaya ho kayo mabahala. Professional ang ating mga sundalo at kapulisan. Lalo na po ngayon. Lalong lalakas ang pwersa at ugnayan ng dalawang law enforcement agency natin at nagbibigay ng security, ang military at ang PNP. By the way, kung hindi po magkakaroon ng pagbabago, alam ko, ngayon ang pong araw na ito. Ngayong araw na po nagsimula ang panunungkulan base sa announcement nga ni Secretary Bersamin, Executive Secretary, na ngayong araw na ito ay magsisimula na nga po na manungkulan ang bagong PNP Director General sa katauhan ni General Nicolas Torre III. Congratulations and good luck. Susuportahan kayo at susuportahan kayo ng mga mamamayang Pilipino sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas.